Mariing pinabulaanan ni dating Ilocos Public Works Regional Director Engineer Ronel Tan na walang ghost project sa kanilang rehiyon, kabilang ang kinikwestiyon ngayon na San Quintin Bantay Road. Isa raw itong multi-year project kaya't walang mali kung sasabihing tapos na ito. Bagay na alinsunod naman talaga sa project plan. Naritong ulat ni Kyle Bulyas. Nanindigan ng dating Regional Director ng Department of Public Works and Highways sa Ilocos Region na walang ghost project sa naturang lugar. Sa panayam ng DZRH News, sinabi ni Engineer Ronel Tan na natapos na ang accreditation ng mga law enforcement agencies sa rehiyon. Sinabi rin ni Tan na lahat naman ng mga rehiyon ay iniimbestigahan dahil sa anomalya sa mga flood control project, kaya hindi na nito kino-question ang pagsibak sa kanya sa pwesto. Dagdag pa nito, noong Desyembre pa ng taong 2025 siya nakabakasyon kung saan hanggang Pebrero sana ang kanyang leave para sumailalim sa medical check-up. Samantala, dinepensahan nito ang itinatayong San Quintin Bantay Road sa Ilocos Sur na noong 2020 pa sinimula ng konstruksyon. Kaugnay ito ng ulat na idineklara ng tapos ang tulay sa mga papeles kahit na hindi pa natatapos ang konstruksyon nito. Binigyang linaw ni Tan na ang naturang proyekto ay isang multi-year project na may proposed budget na 1.1 billion pesos at sa 2027 pa matatapos. Paliwanag nito, ang bawat report nila ay nakabase lamang sa alokasyon ng budget rito kada taon. Ibig sabihin, ang deklarasyon ng 100% sa kanilang report ay nangangahulugang nagastos na ang pondong inilaan para sa naturang taon. Kasi, halimbawa kami po kasi nagre-report, may reporting kami based doon sa kung ano yung allocation sa isang taon per year, particular year. Diba? Kung halimbawa po may binabanggit nga ako sa news, may 94.5 million na na-release. Hanggang ngayon hindi pa rin tapos. Pero sa papel, tapos na yung 94.5 million. Diba? Yung particular year po na 90.5 na release, particular year na 94.5 million, natapos na yun. Yung pinondohan ng 94. Nagawa na yun. Pero yung buong project, hindi pa. Yung kabuuan ng project, hindi pa po. Dahil dito, naniniwala si Tan na dapat ting baguhin ang estilo ng pagre-report upang maging malinaw kung natapos na ba ang proyekto o hindi pa. Ayon kay Tan, ang nasabing tulay ay 68% pa lamang natapos at kinakailangan pang pondohan ng 378 million pesos para matapos. Si Tan ay kabilang sa 4 na regional director na sinibak bilang bahagi ng isinasagawang department-wide shake-up dahil sa pagkakasangkot ng DPWH sa flood control scandal. Para sa MBC TV Network News, ito si Kyle Bulyas ng DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino.